Sobrang daming lechon belly nga ang lulutuin ko ngayong araw dito sa aking dream kitchen at samahan nyo nga kami dumaan nga sa gilid ng bangin at tumawid sa ilog para nga may hatid do mga pamimigay kong pagkain. Sobrang saya ko nga pagkagising ko kaninang umaga dahil nga dito sa iluluto ko ngayong araw dito nga sa dream kitchen ko kasi magluluto nga ako ng napakaraming lechon belly. Ready na nga rin dito yung mga karning baboy nga na binili nga natin para nga gawing lechon belly at ipinatas ko na nga sila dito para nga ma-prepare na natin sila. Sobrang daming karning baboy nga talaga ang binili ko kasi napakaraming lechon belly nga ang iluluto nga natin kasi marami nga tayong papakainin ngayong araw. At nung nailabas ko na nga itong mga karning baboy nga, meron na tayo ditong karning baboy na ready na nga i-lechon belly kasi kanina nga umaga talagang pinag-aalis na nga nila yung mga dapat alisin dito. Katulad ng mga buto, pati mga kailangan talagang alisin para maging lechon belly. At marami pa nga ditong karne nga na pang lechon belly ang hindi pa nga naaalisan nga ng mga buto kaya ako na nga lang mag-aalis. Ito nga alisin nga natin dito, ito yung pinaka-ribs nga ng karning baboy. Hindi nga kasi tayo makakagawa ng lechon belly at hindi nga natin to marurolyo kapag hindi nga natin to inalis. Hindi na nga rin ako nahirapan nga sa pagtatanggal nga neto kasi madali nga lang siyang maalis. At dahil nga lechon belly ang lulutuin natin ngayong araw dito sa aking dream kitchen kaya hindi na nga natin isasama tong mga matatanggal nga nating ribs nga ng karning baboy. Kaya comment nyo nga po kung ano sa tingin nyo ang masarap na luto dito nga sa ribs nga ng karning baboy para ito nga'y maulam namin mamayang gabi. At maya nga lang din natanggal ko na nga lahat ng mga kailangan tanggalin nga dito kaya naman agad-agad ko nga siyang hinati nga sa gitna para nga talaga mairolyo natin siya. So sobrang haba nga kasi neto talaga mahihirapan tayo siyang irolyo kung hindi natin siya puputulin sa gitna. Pinaghahati ko na nga rin ng pabox-box nga itong pinakaibabaw nga na gagawin nga nating lechon belly. Hindi ko nga alam kung bakit pero yun nga yung sabi ng mga kasama ko. At matapos nga ang 300 hours na paghati-hati ko na nga sila at na-prepare ko na nga sila na maayos at ready na nga silang i-lechon belly. Pero bago nga yung binudbudan ko nga muna sila dito ng paminta tapos sinundan ko na nga rin itong asin. Pagkatapos ko nga doon agad-agad na nga akong umalis para nga kumuha nga ng tubig na ilalagay natin dito sa aking giant kawa. Kailangan na nga kasi natin makapagpakulungan ng tubig para nga mamaya pag narolyo na nga natin itong mga gagawin nga nating lechon belly, dito nga natin sila pagsiswimmingin. Pagkatapos ko nga maglagay nga ng tubig, nagpahid nga lang ako dito ng patis tapos agad-agad na nga rin ako umalis para nga kumuha nga ng tanglad. Ito nga talaga ang ingredients na hindi nawawala kapag nga talaga maglilechon kasi ito talaga magpapasarap. Nakapag-rolyo na nga rin dito yung mga kasama ko ng isang pirasong pang lechon belly at itong nga din kailangan ko nga daw gayahin. Pero sinabi ko nga na basic nga lang sa akin to at kayang-kaya ko nga ito lahat nga i-rolyo kaya naman inumpisan ko na nga itong kunin nga itong nakarolyo nga na dalawang tanglad at inilagay ko nga dito sa loob. At habang unti-unti ko nga siyang nirolyo, bigla ko nga napagtanto na mahirap pala to. Hindi mo nga lang kasi siya basta-basta i-rolyo, talagang itatali mo pa siya kaya dun nga ako nahirapan kaya pinabayaan ko na nga siya sa mga kasama ko. Kaya naman pumunta na nga lang ako dito sa pinapakulo ko ng tubig kasi maglalagay na nga ako ng mga pampalasa. Nilagay ko nga lang dito yung bawang at sibuyas at luya tapos sinundan ko na nga rin siya dito ng patis. Naglagay na nga rin ako dito ng napakaraming laurel tapos binudbudan ko na nga rin siya nitong asin. Pagkatapos ko nga mailagay yun, hinalo-halo ko nga lang para mag-combine ka lahat ng lasa nila. Kailangan nga rin daw maglagay ng tanglad dito kaya nilagay ko na nga itong mga sobra nga namin ginawang tanglad. At maya nga lang din unti-unti na nga nilang nagagawa nga itong mga pang lechon belly at narorolyo na nga nilang lahat itong mga karning baboy. At after nga isang taon natapos na nga rin nila lahat nga na-irolyo nga itong mga gagawin nga nating lechon belly kaya naman pagsiswimmingin na nga natin silang lahat. Ready na nga itong pagsiswimmingan nga nila, talagang kumukulo na kaya naman agad-agad ko na nga silang pinaglalagay. At habang nilalagay ko nga sila isa-isa talaga natutuwa nga ako kasi napakarami pala naming nagawang lechon belly at sigurado ako na sobrang dami nating mabibigyan. At talaga sakto-sakto nga kasi itong lechon belly nga na ito, cravings ko nga lang to kagabi kaya hindi ako makapaniwala na niluluto ko na nga siya ngayon. Pero syempre hindi nga to para sa akin kundi para din sa mga pagbibigyan nga natin. Nagdagdag lang kami dito ng tubig para mapag-swimming nga namin lahat nga itong mga nagawa nga namin lechon belly. At kailangan nga daw namin to pakuluan ng sobrang tagal at sobrang habang oras para nga talaga mas masarap at mas malambot. At matapos nga ang isa't kalahating oras nga na pagpapakulungan natin dito ay pwede na nga natin silang iahon kaya naman pinagkukuha ko na nga sila isa-isa. Hindi nga kasi pwede na ma-overkulo nga itong mga pang lechon belly nga natin kasi baka nga magdurog-durog sila at magkalas-kalas. Baka nga kasi imbis na lechon nga magawa nga natin baka sinabawang lechon belly ang mangyari. At talaga namang sobrang hirap na hirap nga ako sa pag-aahon nga sa kanila isa-isa kasi sobrang bibigat nga talaga nila. At mukhang hindi ko na nga kailangan nga mag-gym kasi dito pangalan sa pag-aahon nga nito mga pinakuluan nga natin lechon belly talagang lalaki na nga yung braso ko. At after ko nga silang maiahon nga lahat agad-agad nga akong kumuha nga ng tinidor para nga pagtusok-tusukin nga itong pinakaibabaw ng lechon belly para nga doon talaga maluto yung pinakaloob. At hindi pa nga natatapos nga itong outing nga ng mga pang lechon belly nga natin kasi magsiswimming pa nga sila sa mantika kaya naman agad-agad na nga ako maglalagay ng napakaraming mantika dito nga sa aking giant kawa. At dito nga ako sa part nga ng pagluluto nga na to sobrang kinakabahan kasi mamaya nga magkakaroon nga ng gera. Sigurado nga kasi ako na kapag nilagay na nga natin dito yung mga pagsiswimmingin nga natin ay magpuputukan. Dito naman kasi.
Tuwang-tuwa pa nga ako dito kasi nalagay ko na nga yung belly nga natin pero hindi pa nga nagpuputukan pero maya-maya nga lang din nagulat ako kasi nagsimula na nga yung gera. At hindi na nga ako nagpresenta nga sa mga oras nga na yan at pinaubaya ko na nga sa mga kasama ko ang paglalagay nga ng belly dito sa mantika. At talagang maya-maya nga lang din sobrang nga ako natakam nung naglitawan na nga itong mga piniprito nga natin kasi tignan nyo mukhang sasarap. Kaya habang nagpiprito nga sila, pumunta muna nga ako dito nga sa gilid para nga maglagay nga na itong ketchup nga dito sa lagayan. Hindi nga kasi pwede na walang sausawan ngayon pamimigay nga nating lechon belly kaya meron nga tayo ditong ketchup. At nung natapos na nga ako dito sabi nga ng mga kasama ko na hindi na nga doon nagpuputukan kaya sinabi ko na ako na ngayon mag-aahon at magluluto dito. At talaga sobrang challenging pala sa pag-aahon nga nitong lechon belly nga na to kasi bukod nga sa napakabigat niya talagang napakainit. Luto nga. At nung pag-aahon ko nga nung isa talaga sobrang natakam ngayon mga kasama ko nga dito pero sinabi ko nga na hindi para sa kanila to. Pero sinabi ko nga sa kanila na ipagluluto ko na nga lang sila mamayang gabi nung tirang ribs nga doon sa karning baboy. At maya-maya nga lang din unti-unti na nga naming naluluto nga lahat nga itong mga lechon belly. Ito pa nga lang yung unang batch nga na naluluto at napakarami pa nga nilang iluluto. Kaya naman habang nagluluto pa nga sila dito ng mga lechon belly nga namin ay agad-agad nga akong pumunta dito nga sa tabi para nga kumuha nitong luto na lechon belly at hati-hatiin. Yun. Baka nga kasi pag hinintay ko pa nga na maluto nga lahat nga ng mga lechon belly talagang abutin nga kami ng gabi at hindi nga kami makapagbigay kaya habang nagluluto nga sila maghahati-hati na nga ako dito. At talagang sobrang nga nakakatuwa kasi talagang perfect na perfect nga itong pagkaluto nga natin dito nga sa lechon belly. At kada gahit ko nga nitong mga lechon belly nga na niluto nga namin talagang takang na takang may makasama ko nga dito kasi naririnig nga nila yung pagka-crunchy nga nung bala. Pero sinabi ko nga sa kanila na maya-maya nga lang din ibibigyan ko nga sila para hindi na nga sila matakam. Syempre kailangan nga muna namin itong tikman bago nga natin napamigay para nga talaga malaman nga namin yung lasa. At maya-maya nga lang din iniwan ko nga muna yung paggagayat nga dito sa mga naluto nga namin lechon belly at pumunta muna nga ako dito sa gilid para nga mag-repack. Napakarami nga namin dito magre-repack at kada nga isa sa amin ay merong isang kalderong kanin para hindi na nga kami mahirapan nga sa pagkukuha ng kanin. At dahil napakarami nga natin lechon belly nga na naluto talagang dinadamihan nga namin yung paglalagay nga dito para nga talagang sobrang mabusog yung mga pagbibigyan nga natin nito. At kailangan nga talaga namin bilisan yung pagluluto at pagre-repack nga namin dito kasi talagang napakahirap ngayong pagpunta dun sa pagbibigyan nga natin nitong mga niluto kong ang pagkain. Pero kahit nga mahirap at delikado ngayong pagpunta nga doon talagang pupuntahan talaga natin kasi sigurado nga ako na excited na nga rin yung mga naghihintay nga doon. Maya-maya nga lang din natapos na nga kami sa pagre-repack at nakapag-repack nga kami ng pagkain ng 180 pieces. Kaya naman dali-dali na nga kami bumiyahe para nga talaga matikman na nga ng mga pagbibigyan nga natin itong mga niluto ko. At talagang yung daan nga doon ay sobrang pahirapan kaya pagbaba nga namin dito sa dinaanan namin na ito bumaba nga kami ng sasakyan kasi hindi nakakaya yung sasakyan na dumiretso. Kaya naman buhat-buhat nga namin ito mga kasama ko itong mga niluto nga namin pagkain para nga ipamigay. Dumaan nga muna nga kami dito nga sa pinakailog at pagkatapos nga dito magmumotor pa nga kami para nga makapunta doon. At dito nga talaga ako kinakabahan nga ng sobra kasi motor nga lang din kakasya nga papunta nga doon na talagang napakaliit nga doon ang daan na talaga yung gilid doon ay bangin na. At dahil kulang nga kami ng motor ito ngayon naisip na paraan nga ng mga kasama ko para mabilis nga namin maidala nga itong mga pagkain na niluto ko nga doon sa pagbibigyan natin. At nung inumpisahan na nga nito mga kasama ko nga nakain nga yung pagkain papunta nga doon sa pagbibigyan nga namin ay umangkas na nga ako dito sa motor at meron nga rin ako ditong dalang pagkain. Talaga namang dahan-dahan nga lang yung tito ko kasi talaga sobrang nga akong kinakabahan baka nga kasi magkamali at mahulog nga kami sa bangin. Kailangan nga rin talaga namin magdahan-dahan kasi meron nga ako dalang pagkain baka nga mahulog nga to at masaya. First time ko pa nga lang dumaan dito pero sobrang na nga akong kinakabahan paano pa kaya yung mga araw-araw dumadaan dito. At talagang kada may madadaanan nga kaming bangin talaga napapapigil hininga nga ako sa sobrang takot. At isa nga rin sa challenge nga sa pagpunta nga dito ay talagang napakaputik nga ng daan at talagang basa kaya nakakatakot baka nga madulas yung mga motor. Pero nawawala nga yung kaba ko kapag iniisip ko nga yung mga pupuntahan nga natin doon na sigurado ko na excited na. At matapos nga pagbiyahe nga natin ng 20 minutes nga sa napakadelikadong daan nga natin nakarating na nga rin tayo dito nga sa lugar na pagbibigyan natin. At nawala nga bigla yung kaba at pagod ko pagpunta ko nga doon kasi talaga sinalubong ako ng mga nakangiting mga bata. Dito nga sa pinuntahan nga natin ay merong napakaliit na eskwelahan pero sobrang daming mga estudyante. So sobrang layo at liblib nga kasi ng lugar nga na to hindi naman nga pwede na pumunta pa nga sa bahay yung mga bata para nga pumasok sa eskwelahan kaya meron na nga sila ditong eskwelahan na sarili. Pero yung eskwelahan nga nila dito talaga sobrang onte na mga classroom at talaga sobrang liit. Yung kada isang classroom meron nga dong grade 1, grade 2, grade 3. Kaya yung grade 1, grade 2, grade 3 talagang sama-sama nga sila sa iisang classroom. Kaya yung mga natututunan ng grade 1 ay talagang pang grade 3 na. Ganito nga lang yung mga itsura nga ng classroom nga nila dito na talagang sobrang nga nakakalungkot at nakakapanglumo. Paano kaya kung dito na pupunta yung mga kinukurap na mga politiko? Ito nga talaga yung una ko nga napansin pagpunta ko nga dito talaga sobrang ako nalungkot nga dahil sobrang daming estudyante pero onti ng mga classroom.
classroom. Kaya sa mga patuloy dyan nagnanakaw ng pera ng bayan, maawa naman po kayo sa mga kapwa nyo Pilipino. Yung dapat sa kanila napupunta yung mga binabayad natin tax, kaso napupunta sa mga magnanakaw. At dahil nga dito sa nakita ko nga sa lugar nga na to, hindi nga ito yung unang beses na pupunta nga ako dito, talagang babalik nga ako dito. At talagang saludo nga rin ako sa mga teacher nga na nandito, kasi talagang kahit nga napakaliblib nga ng lugar nga na to, talagang binabiyahe nga nila to araw-araw para lang makapagturo. Kaya naniniwala talaga ako na deserve ng mga guro talaga natin ng mataas na sahod. At mabalik na nga tayo dito nung nailabas ko na nga lahat nga ng pagkain, sinimulan ko na nga rin itong pagbibigay nga dito sa mga bata. At talagang mas lalo nga ako nalungkot nung may nagkwento nga sa akin na yung mga araw-araw natin kinakain katulad ng mga kanin, yung mga sardinas, talagang sobrang bihira lang talaga nilang makain. Actually, hindi lang bihira, talagang sobrang bihira, kasi yung mga kinakain nga nila dito sa pang-araw-araw, yung mga nasa paligid lang nila katulad ng mga saging, kamote, at yung mga pagkain na sa tingin natin ay simple lang, pero sa kanila talagang sobrang laking halaga na. Kaya sa mga nagnanakaw dyan ng pera ng bayan, pagmasdan nyo yung mga mukha nila, sila yung ninanakawan nyo ng pangarap at pag-asa, at sana naman itubuan kayo ng konsensya.